Ngayon lahat po ay magsitayo. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Babasahin po natin ang tatlong talata. Luke chapter number 12. Hanggang 34 of Luke chapter 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that you have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also." Amen? Ito po ay salita ng ating Panginoon. At ito po ay bahagi ng kanyang iniwan na katotohanan sa bawat isa. At dapat po bilang mga mananampalataya ay maunawa natin, mailagay natin sa ating puso, sa ating isipan, at makita ito sa ating buhay. Ang naisin ng ating tagapagligtas. If you receive Christ as your Lord and Savior, you can say aloud, Amen. Amen. At ito po yung turo niya sa atin. Let's read all together His words. Let's read. Begin. "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that you have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that falleth, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also." Mga kataga, mga katotohanan na kung ikaw ay malayo sa Panginoon, ay hindi mo ito tatanggapin. At kung ikaw ay may puso na makasanlibutan, ang buhay mo ay hindi siya ay lalaban sa katotohanan ito. And this is the word of the Lord. It's not the word of the president. O kaya ng pinakamatapang na tao sa balat ng lupa, the most powerful man, ang Presidente Obama. Obama. Kasama po natin siya ngayon, kaya tayo nagpapasalamat. Kahit siya at kahit sino pa, ito po ang turo ng ating Panginoon. Amen? At ang isang mananampalataya, ang susundin natin ay ang kanyang turo. Let's read again verses 32 to 34 before I ask the Lord that He gives us wisdom and we listen to a special number. "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that you have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there will your heart be also." Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po na sa pagkakataong ito, mabibigyan naming pansin ang inyo nga pong itinuro, iniwan sa inyo pong mga mananampalataya, sa mga disipulo, upang ito ay aming iisipin, ilalagay sa amin pong puso, at ito po ang lalakaran namin. Kaya nga po, hinihiling ko, dakilang Diyos, Holy Spirit of God, na ikaw ang magbigay ng kaunawaan po sa bawat isa sa amin. Pusong mapagpakumbaba upang sundin ang naisin mo, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain mo ang inyong salita, maging ang awiting ihahandog sa pangalan ni Jesus. Amen. Take your seat. Low sound.
There've been times when giving and loving brought pain, and I promise I would never let it happen again. But I found out that loving was well worth the risk, and that even in losing you win. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. He showed us that only through dying we live, and He gave when it seemed there was nothing to give. He loved when loving brought heartache and loss. He forgave from an old rugged cross. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. I'm going to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. Ang atin pong binasa kanina, mga kapatid, sa Luke chapter 12. And I'd like you to open your Bibles in that portion of the scriptures. Is being addressed to the church. Ang sabi ng Panginoon, fear not, little flock. Yan pong salitang flock, yan po ay tumutukoy sa simbahan, sa kawan. It's an assembly, pagtitipon. It's the church. It's that ecclesia, the called out ones. Pag sinabi po nating ecclesia, the called out, yung tinawag ng Panginoon. Yan po ay nangyari nung Luke chapter 6 and verse number 13. After that Jesus prayed all night. Sa verse number 13, and when it was day, He called unto Him His disciples, and of them He chose 12, whom also He named apostles. Ito pong particular na verse na yan, mga kapatid, tatandaan po ninyo, open your eyes and your Bibles. Don't close your eyes and don't close your ears. Okay. Ang nakalagay po diyan, itong particular na verse na yan, yan po ang nagsasaad na dito pa lang ay itinatag na ng Panginoon ang kanyang iglesia. Because He said, and when it was day, He called unto Him His disciples. Tinawag, yan po yung ecclesia. Kung kayo po ay nag-aaral ng Griego, yan po yung word na ecclesia. Ang ecclesia means called out ones, tinawag. So Jesus, after that, he spent a night of prayer. Then sa Luke chapter 6 verse 12. Look at your Bibles. And it came to pass in those days that He went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God. So He had His first prayer vision alone. Amen. Kaya ho, kung nire-require man ng Diyos that we have a
prayer vigil, He had done that a long time ago. Hindi ho siya nag-uutos sa atin ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. In fact, He did that. One, even though He was alone, kahit po nag-iisa ang Panginoon. In verse number 13, and when it was day, He called unto Him His disciples. He called the disciples. So tinawag niya ang mga disciples, ang kanyang mga tagasunod. And then, from the disciples, He said, and of them He chose what? 12. And He named them apostles. Mahalaga yung talatang yan sapagkat dito din isinet. In other words, the church was organized because He did not only call the disciples, but He chose from the disciples 12, 12 para saan ho? Para maging mga apostol. Tingnan niyo 1 Corinthians chapter 12. In 1 Corinthians chapter 12, in verse number 28. Napakahalaga ang katotohanang binanggit ni Apostle Paul. This is the word of God. In verse number 28, and God hath what? Set. The word set means organize. Amen. He set. He put in order. It's just like, you set the table. Pag sinabi ng iyong magulang, set the table, wow! Amen! Kakain na kami. You organize the table. You set the table. You set, and God said, verse number 28, and God hath set. God Himself set. Ang Diyos ang nag-organisa. Ang Diyos ang nag-organize ng simbahan. And God hath set some in the church, first what? Apostles. You see? Kaya ho, doon pa lang sa Luke chapter 6, natatag na ang simbahan. And the church that was started, it was Jesus that was the pastor. Amen. Siya yung pastor. Because, kaya nga tawag sa niya, He is the shepherd. He is the shepherd of the flock. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa verse number 32 ng Luke chapter 12, fear not little flock, He is referring to the church that He has earlier organized in Luke chapter 6. Amen? Little flock. Bakit ho little flock? O first flock means tupa. Bakit ho mahalaga rin na tinawag niyang flock na tupa yung kanyang mga anak? Sapagkat ang tupa ay nakikinig sa boses ng kanyang pastol. Amen! Amen! Amen. Hindi ho niya tinawag na kambing ang kanyang mga anak. Sapagkat yung kambing ay nanunuwag. Maraming mga anak na nanunuwag sa mga magulang. Sabi ng magulang, huwag umuwi ka ng maaga. Uuwi yan, maaga na. Umaga na. Nanunuwag, kambing. Pag sinabi ng mga magulang, huwag muna yan, ay talagang maglulupasay at gusto niyang makuha yung gusto niya. Nanunuwag, kambing. But you know, a person who believes in Christ is said to be a flock, tupa. Bumabagyo. At kahit bumabagyo, mga kapatid, ang tupa ay nakikinig sa boses ng kanya shepherd. Yan, ang sabi ng mga, Master, Master, perish thou that we perish. At sabi ng Panginoon, keep them. Amen. At sabi ng mga apostles, what manner of man is this, that even the waves and the storm? Dapat pinatay nyo na yun. Patayin nyo na lahat. Oh.
bilang mga anak ng Diyos, yan ay nakikinig sa kanyang tupa. Tingnan nyo, John sa kanyang shepherd. John chapter 10 and verse number 27. Look at your Bibles. John chapter 10 in verse number 27. In John chapter 10 and verse number 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen? Kaya ho, ang tawag ng Panginoon sa kanyang simbahan is a flock, sapagkat nakikinig sila sa kanyang boses. Ang pinapakinggan na ay hindi pa ho ako napunta sa Middle East. Pero mga galing sa Middle East nagpapatotoo na yung mga pastol diyan, ang boses lang talaga nila ang pinakikinggan ng mga kanilang inaalaga ang tupa. Kapag may nagsalita na iba, hindi nila sinusunod, sapagkat ang boses ng kanilang pastol ang kanilang sinusunod. They can detect whether that voice is their master's or not at all. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, fear not, little flock. Kaya ano sabi din ni David, Psalm chapter 23 and verse 1, the Lord is my shepherd. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Nakikinig siya kanino sa Panginoon, at alam niya na yung kanyang Panginoon, He will lead him into a green pasture. Pero sabi ni David, he went on further. Sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, kahit ako'y maglalakad sa kadiliman, at kahit pa nasa bingit na ng kamatayan, he would still know that the Lord's voice, and that the Lord is going to take good care of him. And sabi pa ni David, thy staff and thy rod, they comfort me. Amen. Kaya nga kahit sa maalwan at kahit sa kahirapan, ang tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. And Jesus is our shepherd. Amen? He is the great shepherd. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ay dapat lamang na makinig ka sa kanyang sinasabi. Kaya nga sabi niya, little flock. And that flock, alam natin na kahit pa maliliit pa yan, he was talking about kahit konti pa yan at kahit pa marami. And sabi niyan, they are going to listen to the voice of the Master. Kung minsan, maraming mga mananampalataya, pag napasama sila sa karamihan, hindi na nila sinusunod ang boses ng kanilang Panginoon. Di ba? Mga kabataan, kayong mga kababaihan na nakapalda, bakit ba kayo nagpapalda? Well, sabi ninyo, sabi ng Deuteronomy 22:5, sabi din ng 2 Timothy. Amen? Pero pag napasama sa marami, tapos lahat sila, anong mga suot nila, hindi na kagaya ng suot mo. Na-OOP ka na. Sino nang pinapakinggan mo? Hello? Mic test. Amen? Ay, mga kalalakihan na naririto ngayon. Sino pa pinapakinggan mo? Kapag marami na sila. Pero sabi ng Panginoon, little flock, konti kayo o marami, you are my little flock. You should be listening to my voice. Pag sinabi din ng Panginoon, little flock, kahit kayo ay nag-uumpisa pa lang, maliliit pa lang ang mga tupa, kinakailangan pa lang silang arugain, they have to listen to the Word of God. Kaya tingnan nyo sa John chapter 21 and verses 15 to 17. Makikita natin dito the succession or the stages by which a child of God should be listening to the Word. John chapter 21 verse 15. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas,
lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Pag sinabi ng Diyos na lamb, yan po ay maliit pa. Yan po ay bata pa. Yan po ay wala pang muwang. Pero sabi ng Panginoon, lamb needs to be fed by the Word of God. Amen. Kaya kahit bago pa lang naman nananampalataya, little flock, they need the Word of God. They need to listen to the Word. And then verse number 8, verse number 16, he saith unto him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my what? Wow, it's sheep! Magmula sa bata, at ngayon ay maaari na siyang mag-reproduce. He is now a sheep. He needs to listen to the Word. Akala ng iba, ang salita ng Diyos, ang memory verse, ay para lamang sa mga bata. Kaya mag-recite na tayo ng verse. Wow, ang galing-galing ng mga bata. Pero pagtanda na, exempted na. Well, tiyakin mo kung ikaw talaga ay flock ng Panginoon. Because the flock of God listens to the Word, the voice of the Savior, kahit sa kanyang pagmamature. Maraming nagsasabi, matured na ako, graduate na ako dyan sa memory verse. Oh, makinig ka maigi sa akin. Are you a member of that flock that Jesus said, little flock? And then verse number 17. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he saith and said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Bilo mo kahit senior citizen na, kahit yung sheep na yun ay malaki na yung mga sungay, ay kailangan pa rin makinig ng salita ng Diyos. Amen! Kaya ho, ang salita ng Diyos, ang tinutukoy ng Panginoon, my little flock, yung kanyang kawan, ay magmula nung sa simula hanggang sanggol, hanggang nagkaroon ng lakas na makapag-isa at makapagparami, hanggang sa kanyang pagtanda, kailangan ng tupa ang kawan kung saan siya aarugain. Amen! Amen! Amen. Kaya kung sinasabi mo kay matanda na hindi mo na kailangan simbahan, oops! Are you a child of God? Amen. Habang tumatanda, ang isang mananampalataya ay higit pa dapat ang iyong pagkiling sa salita ng Diyos. Kung minsan pag matanda na, ano na ang kanyang binabasa? Hindi na Biblia. Mga purpose-driven life na. Mga daily bread na. Kasi hindi na ho ako makanguya, pastor. Kaya pakunti-kunti na lang ho. Dapat kung ikay tumatanda, lalo kang nagbabasa ng Bible mo. Amen. Yes, this is the Word of God. Salita ng Diyos, this is the voice of God. The Bible is the voice of God. He tells you kung saan galing ang tao. Hindi tayo galing sa hayop. Sinasabi niya sa atin kung saan tayo nanggaling at saan tayo patutungo. Sinasabi niya sa atin na tayo ay may kaluluwa. Sinasabi niya dito sa kanyang salita, this is the Word of God. Ano ba tawag natin sa Bible? It is the Word of God. Amen? And therefore, this is the voice of God. Kaya kahit ikay bata o kaya matanda o pinakamatanda, you need to listen to the voice of God. Amen. Now see, observe in Luke chapter 12, the Master's encouragement.
Ang sabi niya, fear not. Kung ikaw ay kabilang sa kawan na yan, Jesus is encouraging us, do not fear. Amen? Huwag kang matatakutin. Alam nyo ba na isa sa number 1 na kasalanan kung bakit ang tao ay pupunta sa impyerno? Tingnan po ninyo ang Bible nyo. Revelation 21. In verse number 8. Ano nakalagay dyan? Revelation chapter 21 verse number 8. But the fearful. Biro mo yan ang una. Kaya kung kayo nagbabasa ng Bible, natatandaan nyo kay Gideon. At sabi ng Panginoon, labanan nyo ang mga Midianites. Dala-dala niya 30,000 soldiers, men. Ay sabi ng Panginoon, ayaw ko niyan. Maraming mga matatakutin dyan. Kaya sabihin mo sa kanila, lahat ng mga duwag, mga takot, umuwi na. Ilan ang umuwi? Ilan hong umuwi? Natira 10,000. Di ilan ang umuwi? 20,000. Matatakutin. At alam nyo ba, ang pangalawang galit na galit ng Diyos, yung mapagpanggap. Sabi niya, 10,000, ang dami pa rin yan. May nagpapanggap lang na sundalo dyan. Ay, Panginoon, paano ko aayusin? Nagpapanggap lang. Ay, ganito, pumunta kayo sa ilog. Painumin mo sila sa ilog. Yung totoong sundalo, makikita mo. Paano po makikita ang totoong sundalo? Iinom siya sa kanyang palad. Hindi siya iinom na kagaya ng aso. Pinapunta niya doon. Ilan yung uminom na parang aso? More than 9,000. 9,700 ang nagpapanggap. Parang, paano mo malalamang lalaki yan? Pag tumingin sa kanyang kuko. Pag tumingin sa, paano ba pag tumingin sa kuko ng lalaki? Sampol. Paano nga? O kung nakaapak ka ng dumi, paano mo malalamang lalaki yun? Paano nga? Pakita mo, Brad. Pakita. Tingnan natin kung lalaki. Halika. Natin, ha? O, paano mo? Ay! Pambabae yun! Nagpapanggap! Paglalaki ganyan. Oo, sa daliri. Dale, halika. Tingnan natin. Kung madumi ang daliri mo, paano mo titingnan? Ha? Tingnan nga, pakita mo. Ay! Ay! Pag babae ganyan. Pag lalaki ganun. Wow! Nagpapanggap! Kaya sabi ng Panginoon, marami nagpapanggap, mga mapagpaimbabaw. Brother Joby, Sister Joby, alam mo na gagawin mo mamaya. Tingnan niyo, ayaw ng Panginoon. Kaya sabi niya, tanggalin mo lahat ng mga yan. At ilan na natira? 300. Pagkatapos sabi ng Panginoon, okay, magdala na kayo ng lampara. Lalaban sa mga Midianites, lampara ang dala-dala. Ewan ko, bakit yun pinadala ng Panginoon? At saka turotot. Pero nanalo ba sila? Nanalo sila. Because the battle is not ours, it's the Lord's. He's just telling these people na ang labanan ay hindi sa'yo. Ang labanan ay hindi ikaw. Ang dahilan ng pagpapanalo ay ang Panginoon. And sabi niya, fear not. Do you believe in God? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kaya huwag ka masyadong matatakutin sa buhay mo.
Kuminsan kapag kulang ang mga pagkain o kaya ang kulang ang sweldo, takot na magbigay ng tithes. Kasi baka magkulang. Fear not! Amen? Ba't ka magnanakaw para ipakain mo sa iyong pamilya? Hello? Kaya mga hindi nagtatites, I'm sorry, but I love you in the Lord. The tithes is what? The Lord's. Amen? Ulitin mo. Pakisabi nga, the tithes is the Lord's. It is holy. Tapos pinakialaman mo. Sa Panginoon yun. Kasi hindi nyo lang alam yung aming financial difficulties. Fear not. Amen. Fear not. Do not fear, little flock. Kasi baka hindi na ho namin mabili. Consider the lilies. Amen. Consider the sparrow. Hindi, ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pababayaan. Amen? Sundin mo lang siya. Fear not, little flock. Kasi baka ho, wala ho akong kinabukasan diyan eh. Di kantahin mo, I don't know about tomorrow. It may bring me poverty. Kantahin mo yun. At malalaman mo how the Lord provided for those that followed Him. Di natin alam ang kinabukasan. Sino naman nakakaalam ang kinabukasan? Do you know that tomorrow will come? Boast not thyself of tomorrow, for tomorrow may never come. Plano ka ng plano. Itong gagawin ko. Akala mo walang hangganan yung buhay mo. Akala mo bukas buhay ka pa. If the Lord does not allow that you live tomorrow, you'll die tonight. Sabi ng Panginoon, fear not, I hold your life. Ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Ako ang author ng buhay. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi ba nga, pinormahan niya ang tao pagkatapos He breathed into his nostrils the breath of life. Kaya nabuhay ang tao. Kaya why is there any need to fear? Kaya kung anak ka na ng Diyos, are you a child of God? Are you a child of God? Fear not! Sundin mo lang ang Panginoon because the Lord loves you so much. He said, and observe, we have a heavenly Father, the Father. Verse number, in the same verse, tinan po ninyo. Luke chapter 12. Fear not, little flock. Why? For it is what? Your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kasi kung titingnan mo, meron kang ama. Ano ba role ng ama? Provider. May I ask the fathers to stand up, please? Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi ho Father's Day ngayon. Pero, mga kabataan, tingnan niyo ang inyong mga tatay. Kaya sila nandiyan, representing, showing to us, hindi sila nagpabaya. At kung sila nga ay hindi nagpabaya, pag humingi ka ng piso, nagbibigay sila 10 piso pa. Amen? Nagbibigay pa nga sila na 10 piso. O kaya, anong hiningi mo? When you need something else, you can just ask your dad. Amen? Bakit hindi makapag-amen yung iba? Hindi pa nagbibigay sa akin na ng piso. Kasi ang alam mo lang na ibinibigay ng tatay pera. Kung hindi ka ba naman mukhang pera? Ang tatay ba ang binibigay lang pera? Yung protection niya sa'yo. Hindi yun ibinigay ng magulang.
Yung pag-ibig niya sa'yo, hindi niya ibinigay. Pag-aalaga, kaya ka nabuhay ng ganyan. Nilalagaan ka ng tatay mo. Wag mong ka maging mukhang pera. Dahil maraming ibinigay ang iyong ama. At sabi ng Diyos, tingnan niyo itong mga ama na ito. Some of them are good. Some of them are better. Some of them are best. Some of them are bad. Sabi ng Panginoon, kung ang mga yan nga, kayo nga that you are bad and that you are evil, kapag humingi ang iyong anak ng isda, sinong nagbigay ng ahas? Sige nga, may nagbigay ba ng ahas? Wala. Kung tayo nga, kung ang mga ito, ang mga ama, na mayroon din kung minsang topak. Ang ama pala na nasa langit. Amen? Thank you, saints. And he said, we have that Heavenly Father. Ay kung minsan kasi mga anak ng Diyos, dinididma ang Diyos. Amen? Hindi lumalapit sa Panginoon, hindi humihingi sa Panginoon, kaya ko to, kaya ko to. Yun lang, kaya ko yan. Problema ko to, sarili kong diskarte to. Hindi makalapit sa Diyos. Kaya hirap ang buhay. Now, sabi ng Panginoon, fear not, for it is your Father's pleasure, good pleasure. Meron tayong ama, meron tayong malalapitan. Ang ikaw ay lumapit lang sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, you pray, you come to Him, and you read His Word. Amen. Kung ang anak, kung minsan nakakalimutan ang birthday ng ama, pero ang ama kahit kailan hindi nakalimot. Amen? Malimutan man, at kung dumating yung pinaka-extreme, sabi ng Panginoon, kung malimutan man ang nanay na that could give suck to her child. Pero pag ang nanay nagbe-breastfeed, sa tingin nyo, kung ikay nagbe-breastfeed, sorry, hindi ko kasi experience yun. Ano? But kung ikay nagbe-breastfeed, hindi mo makakalimutan yun. Bakit hindi mo nakakalimutan? Kasi nga, yung breast produces milk. Amen? And when it produces milk, hindi mo, hahanapin mo yung anak mo, sabi, masakit na. Tulo na ng tulo. Amen? Pero kung sakali, sabi ng Panginoon, na malimutan nga ng ina, na siya nga ay nagpapadede at siya'y dalaga, kung sakali lang, na marahil yan ay nasiraan na ng, siguro nakatake ng nag-take ng bawal na gamot. Kaya nakalimutan niya. Kung sakasakali man malimutan niya, sabi ng Diyos, hindi ko pa rin kayo makakalimutan. Amen! And you have a Heavenly Father. Kaya sabi na ba yun, fear not, little flock, meron kang ama, meron kang masasandalan. And God loves you. Makikita natin, God has provided Adam, He gave Eve. Amen. Hindi niya ibinigay yung elepante at saka yung tigre at lalo na yung ahas. Gumawa ang Panginoon nung kanyang kailangan. He prepared a garden. He's indeed a God of provision. Kaya anong sabi ni David? Psalm chapter 37 verse 25. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen. Kaya ano pang kinatatakot mo? Ang sabi ni Apostle Paul, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya nga, ano pang ikatatakot mo, kapatid?
And mind you, He will not only provide the physical, He even said, He will give you the kingdom. Naiintindihan niyo ba yun? Amen? Only spiritual can say amen for that. Dumami spiritual. Sinaintindihan niya na hindi lamang physical ang ibinibigay ng Panginoon. He can even give you the kingdom. He said that it is the Father's pleasure. Ang kanyang kaharian ay hindi niya ipinagkait sa atin. Kung tayo nga, we want to build our own kingdom. But God Himself prepared the kingdom for you and for me. Amen. Kaya nga, ang awitin natin, kahit na kubo ang aking tahanan dito sa lupa, may what? May kasiyahan. Bakit ho? Pagkat sa langit ay may naghihintay na kahariang gintong lantay. Kahit bako-bako yung mga pinupuntahan mo, kahit putik-putik yan pag ikay umuwi, doon sa mga areas na hindi pa inaayos yung kalsada, hindi naman tayo magtatagal yan. Isang araw, we will be with our Savior in heaven. Amen? Yan ho ang kagandahan ng isang Kristiyano, walang lugi. Okay, why is there something else that we can fear? When you have Christ? Tingnan nyo, John chapter 18, verse number 36. Ano sabi ng salita ng Diyos? John 18, verse number 36. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from thence. Amen? Hindi ho dito, this is not really the kingdom of God. Bakit natin lang inaayos? Bakit tayo nag-aayos dito sa ating building na ito? Iiwanan din naman natin to. Kaya ang pinakamaganda ay makita mo ang motibo bakit natin pinapaganda. It's not the building per se, but the heart. Amen. The motive why we do these things. And so what is the instruction of the Savior? Meron tayong kingdom there in heaven. Anong sabi niyan? Sell that you have. Hindi yan. Kung anong meron ka, ipagbili mo. Hello? Mic test. Tanda mo yung iyong kaharian. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Sell what you have. Anong tinutukoy ng Panginoon dito? Ito po ay mga kataga na dapat magkaroon tayo ng tamang pagtataya ukol sa kung anong meron sa atin. You must have a true assessment of your values. Sinasabi ng Panginoon, sell that you have, because I have a kingdom. Alin bang mas mahalaga sa iyo? Yung mga tinatangkilik mo o yung mga bagay na pang-eternal? Kaya sabi ng Panginoon, sell what you have. Ano ba yung nakakahadlang? Ano ba yung tangan-tangan mo? Saan ka ba nakakapit tuko? Sa iyong bahay? Ha? Sa iyong profesyon? Sa iyong pera? Mas mahalaga yon kaysa sa bagay na eternal? Sa kingdom of God. Ang bakit ay tinatawag ng Diyos sa isang ministeryo ay hindi mo mabitawan ang mga bagay na yan? Mahalaga ba sa iyo ang iyong mga kaibigan na hindi mo sila maiwanan para sa gawain ng Diyos? Sell what you have. Alin ba mas mahalaga? Dapat magkaroon ka ng tamang pagtataya. You have to have a good, really value. You value the things in comparison to the value of eternity. Dapat ay mamimili ka. At dapat makita mo ang totoong value ng mga bagay. You can sell what you have. Tingnan mo.
May kita mo na when you have sold everything you have. Di ba mawawala din yun? Maybe you have sold it for 7 million pesos. Pero ilang taon lang yun. Ilang taon lang yan tatagal sa'yo? 7 million. Brad, kung ikay may 7 million, ilang araw mo gagastusin? Kalahating taon? Siyado ka naman magastos. Mahirap ito maging worker. Magastos masyado. 7 million pesos. O tumama ka sa loto. Ay, naku. Huwag kayong tumama. Ay, huwag kayong tataya diyan, ha? Amen? Hello? Bakit kukunti yata yun? Mayang ba? Ay, tumaya. Biro mo, nagkaroon ka 430 o 10 billion pesos. Matindi. O 10 billion pesos na nakulimbat mo sa pork barrel. Ha? Saan mo gagamitin yun? Paano mo gagamitin yun? Hindi ba mauubos din yun? Ito sinasabi ng Panginoon sa atin that when you sell what you have, makikita mo the true value that all the things that you have, meron niyang hangganan. But He's telling us, fear not, little child, because our kingdom is not on this world, but in heaven above. At ano pa sabi ng Panginoon? Ang kanyang instruction sa atin, give alms. At natatandaan natin when you give alms, ito po yung mga sobra-sobra. Yung magtira ka naman para sa pusa. Bakit ba pati yung tinik inuubos mo? Eh, masarap eh. Tatandaan niyo yung lesson natin tungkol sa almsgiving. It's actually talking about yung kanyang field. Ayan, nagtanim siya ng palay nung nag-ani na siya. Hindi, sabi ng Panginoon, huwag mong uubusin lahat yun. Yung mga nalalaglag, huwag mo nang pulutin. Ang sabi niya, iwanan mo na yan para sa mga mahihirap. Eh, tingnan mo kung gaano kagahaman yung iba. Gahaman, hindi lang pera ng bayan ang kinukuha. Ay talagang gahaman kada 5. Nalalaglag. O kaya nag-squill yung iba. Nag-squill kasi walang nakuha yung isa. Ayan. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, itirhan mo nga ang pusa sa wikang Pilipino. Huwag mo nang pag-imbutan ang mga bagay na kahit kailan ay wala namang significance. Sapagkat ang mas mahalaga ay ang pang-eternal. Yung hindi huyan nawawala, the value must be of eternity. Kaya sabi ng Panginoon, provide bags which wax not old. At tingnan niyo yung binili mong, ano yung pinakamamahaling bag? Leton? Beton? Ano yan? Buton? Leviton? Leva? Ano yan? Magkano yun? 40,000 pesos? Hello? Mic test. Provide bags which wax not old. Ito ay mga kataga na nagsasabing pahalagahan natin ang mga pang-eternal. Pahalagahan natin yung kaluluwa ng tao. Dapat makita natin that the soul of man is eternal. Kaya nga makikita natin ano ba ang nagbibigay ng buhay sa kaluluwa? Ano nagbigay ng buhay sa ating kaluluwa? Yun bang fried rice? Ayun bang lechon? Hindi, yun ang nagpapaliwanag ng bahay. Yung lechon, sige, kain-kain ka ng lechon. Bukas makalawa, maliwanag na bahay mo. Hindi naman yun nagbibigay buhay. Ano nagbigay buhay sa ating kaluluwa? Salita ng Diyos. Amen? Nung marinig mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng consciousness about God. At yun ang mahalaga sa atin.
Bakit sasabihin mo, sawang-sawa na ho ako dyan sa church, panay na lang preaching ng Bible in the morning, Bible in the afternoon. Tanong, bakit ikay hindi nagsasawa sa telenovela? Patapos pa lang bukas, meron ng mga nakaabang na mga telenovela. Abangan! Huwag bibitaw! Ano? At tuwan-tuwa tayo, talagang hindi pa natatapos talaga yan. Absent nga yan sa church para lang manood ng telebabad. Busog na busog ang mata sa lahat ng mga entertainment world, pero hindi nabubusog ang kaluluwa. Yan ang mga diaryo na yung binabasa. Alin lang ang tama dyan? Alin lang ang tama dyan sa diaryo? Yung date. Pero bili ka ng bili. Magkano diaryo ngayon? Yung mga mahilig saan? Mahilig nga manood ng mga balita. Balita lang naman po eh. Anong balita? Chismis. Yun, pinanonood mo. Ilang minutos yun? 30 minutos. 1 oras. Pero natulungan ka ba niyan, mga balita, na nahuli na si Napoles, nahuli na si ganito, at huhulihin na rin si ganyan, si senador na ganyan. Praise the Lord, maikukulong na sila. Ano naitulong sa iyo niyan? Pero kung ang pastor mo nagsasalita ng tungkol sa Bible, nakabukas ang cellphone mo. Yung cellphone mo ang bukas na bukas, at akala mo ikaw ay nagte-take down notes, yun pala nagte-text. Mas gusto mo pa yung cellphone mo kaysa sa salita ng Diyos. Pag nagtuturo na ang Sunday school teacher, hindi ka nakikinig. Alin ba nagbigay ng buhay sa'yo? Ano nagbigay ng buhay sa'yo? Hello? You were dead in trespasses and sins. But because the word of God was preached, you had life. Bakit ka nagsasawa? Ba't ayaw mo makinig? Busog na busog ang iyong emosyon sa mga telenovelang pinaiiyak at pinatatawa, sa mga artista, sa mga istorya nilang walang katuturan. Nagtatago ka pang manood. May makikita ko ni pastor, nakakahiya naman. Tatago. Ayan, sige, itago mo. Pero ang tanong, nagbasa ka na ng Bible mo? Did you enjoy reading your Bible? Bakit ang nagbibigay sa iyo ng buhay ay yung telebisyon? Silent night. Bakit ba? Bakit yan nagbibigay sa iyo? Ba't ang gustong-gusto mo pagbakasyon? Pagbakasyon, ganito na lang gagawin natin. Manood tayo ng buong maghapon. Pero mo meron kang planong ganyan. Wala kang plano, bakasyon naman, magbabasa nga ako ng Bible ko. Triyakin ko, mabuo ko, mabasa ko nga lahat yan. Ay kaysa sa isang buong araw hanggang sa alas 12 ng madaling araw, nanonood ka, mugtong-mugto na yung mata mo. Ano lang ang break mo? Kahit nga, kumakain ka, nanonood ka pa rin eh. Hello? Di ba? Hindi mo maintindihan. Sige lang. Sige, kain ng kain. Pero maya. Pero ang Bible mo, kumusta? Na nagbigay ng buhay sa'yo. Amen. 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 Tapos sasabihin mo, hindi ko humabasa-basa talaga yung Bible ko, hindi ko maintindihan eh. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ano sabi ni David sa salita ng Diyos? Sweeter also than honey and the honeycomb. Pag nag-overtime si pastor, nagagalit ka. Pero pag nag-overtime yung news na pinanood mo, akala ko ba 7 to 7:30 yan? Abay, alas 8 na pala. Di ba? Napansin nyo yun? Pagkatapos nung tingnan mo, mas marami yung patalastas.
Panay na lang surf. O kaya tide. O, tingnan mo kahit ilang tide nang hindi ka na pa rin naglalaban ng lampin ng anak mo. No? Ilan na napanood mo na tide? Yung misis mo pa rin naglalaba. Ikaw, hindi ka pa rin naglaba. Ano nagawa sa iyo ng mga patalastas na yan? Has it changed your life? O, ilang beses mo nang napanood yung Man of Steel? Ilang beses mo nang napanood yung Harry Potter? Hindi ka lumiban sa bawat isang palabas ng mga yan, ng mga mahika na yan. Kaya nabubuhay ka sa mga materyosong bagay. Sabi ng Panginoon, provide bags which wax not old. Yung mga istoryang yan, mapapalitan na. Dati-dati, di ba, si Superman, nakabrief sa labas. Ngayon, hindi na. Nahiya na siya. At least after 30 years, siya ay nabuhay sa katotohanan pag ikaw ay may andis sa loob, hindi sa labas. Pero ang tagal niyang natutunan yun. Tayo naman, tuwang-tuwa, this job is for Superman. Ha! Pero hanggang ngayon, ang alam mo pang verse, John 3:16, at nung i-recite mo yung John 3:16, in the beginning was the Word. Mira, ang tagal mo na Kristiyano. Treasure in heaven. What is a treasure in heaven? What is the treasure? It's the Word of God. Ito po treasure natin, ang salita ng Diyos. Amen? Yung masaya nating pag-usapan, yung masaya kang pinakikinggan, inire-recite yan. Paulit-ulit lang ho. Bakit? Yung kanin, paulit-ulit lang Yung paborito mong ulam, anong paborito mong ulam? Dinuguan ho. Di ba? Kahit paulit-ulit yung dinuguan. Hindi ka nagsasawa kasi gusto mo. Amen? Bakit ang salita ng Diyos? Nagsasawa ka? Kung hindi ka ba naman karnal? Backslider. Hey, backslider. Asan kayamanan mo? Ang kayamanan natin, salita ng Diyos. Pastor, wala na ba tayong gagawin sa simbahan? Kundi mag-preach ka. Anong gusto mo? Sumayaw ako. Mag-preach ka ng Word of God. Read your Bible, read your Bible. Anong gusto mo i-preach ko? Spaghetti patas at pababa. Yan ang gusto mong sabihin, marinig. Wala na ho talaga tayong ibang gagawin kundi ang salita ng Diyos. At kung maghahanap ka, ito ang hahanapin mo, salita ng Diyos. Wala na tayong ibang imemorya. Anong gusto mong imemorya? Yung mga sinabi ng mga artista. At sasabihin mo, walang himala. This job is for Superman. Iyan ang masasabihin mo. Kalungkot ka, napakaraming mga Kristiyano. Pag nagbukas din ako marunong din ako mag-FB. Pagbukas mo ng FB, makalagay ng mga sinabi ni Man of Steel, sinabi ni ganito. Bakit hindi yung sinabi ng Diyos? Napaka-extreme nyo naman, Pastor. Masyado naman kayo. Kung yun nga minememorya mo, ba't hindi ang salita ng Diyos? Nagbigay ng buhay yan sa'yo. O tanong, talaga bang nabuhay ka? Have you been born again? What is to be born again? To be born again is to be born with water and spirit. And water means the Word of God. Kung ang salita ng Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay, dapat dito ka mabubuhay. Pero kung ikay magsasawa sa salita ng Diyos, may problema ka. Because it is the Word of God that gives life. Kaya kung ikaw ay nagsasawa, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Kung sa tingin mo ay mas mahalaga pa ang libro mo sa math kaysa sa salita ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Do not disdain the treasure of God. Kayong mga magulang, alam niyo yan. Ang isang mahalaga na ibibigay nyo sa inyong mga anak, pagkatapos yan ay itatapon, anong mararamdaman niyo? Hello?
Kung ikaw ay nanliligaw, pagkatapos ay talaga ito yung pinakamahalaga sa'yo. Nung ibinigay mo, itinapon sa basurahan, anong mararamdaman mo? God has given us His Word because it is important. There, any person who says he is a child of God and disdains the Word of God, kung hindi ka ba naman nagkakasala sa Diyos. Ngayong umaga, i-check mo yung puso mo. Gaano mo kamahal ang salita ng Diyos? Gaano kalapit yan sa iyo? Gaano mo yan inilalagay sa iyong isipan at iyong puso? Maraming mga teachers dito. Alam niyo yan, na ba kayo nagturo? Piniprepare niyo yan? Magturo lang kayo ng noun at saka ng pronoun. Kinakailangan pag-isipan mo, kaano ko ba ituturo ang noun? Para maintindihan ng estudyante ko na noun pala yun at hindi verb. Pinag-iisipan natin, matutunan lang ng tao ng verb. Pero yung verb at noun ba na yan, magdadala sa tao sa sangkalangitan? Of course not. Alin mas mahalaga? Kung mas mahalaga ang salita ng Diyos, ito'y dapat maging yaman mo. Lay it in your heart. Amen? And lay it in your life. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, patawad po kung may mga panahon sa aming buhay na hindi namin pinahalagahan ang inyong salita. Naging mas mahalaga ang mga salita ng tao sa amin. Ang mga pelikula ng tao. Mga bagay dito po sa sanlibutan na napaparam. These are all bags that wax old. Pero ngayong umaga, we have realized na ang inyong salita ay mas mahalaga sa lahat. Tulungan niyo po kami na mahalin ito. Pag-aralan, maipangaral, at maipamuhay. Na ito rin po ang aming meditation, dakilan Diyos ang inyong salita. Ito ang number 1 dapat sa bawat isa sa amin. Pero patawad kung sa mga nagdaang panahon at oras, mas pinahalagahan namin ang mga bagay sa sanlibutan kaysa sa iyong ibinigkaloob sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, please check our hearts that we would love you and your words more than anything else. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ni Jesus. Amen.